Good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Isang pinagpalang umaga mga kapatid. Ayan, good morning na sa ating mga early birds. So, bago tayo mag-umpisa, tayo po umawit sa ating pong Panginoon. Alayan natin sa nampapurit pagsamba. Yes Lord God, Jesus. Panginoon, sa iyo ako ay laging sasamba. Papupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay aking iaalay sa iyo, O Diyos. Panginoon, hallelujah. Sa iyo ako ay laging sasamba. Papupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay aking iaalay sa iyo, O Diyos. Purihin ka, Panginoong Hesus. Ang buhay ko sa iyo'y ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Hesus. Sa habang panahon ako ay sasamba, O aking Diyos. Panginoon, salamat po, Diyos. Papupurihan ka, puso at isipan, kung lakas at buhay aking iaalay sa iyo, O Diyos. Purihin ka, Panginoong Hesus. Ang buhay ko sa iyo ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Hesus. Sa habang panahon ako'y sasamba, O aking Diyos. Purihin ka, Panginoon. Ang buhay na ito ay alay sa iyo. Kaya naman, Panginoon, sa umagang ito, ang aming buhay ay alay po namin sa iyo, Panginoon. Buhay na haying alay, O Diyos, ang buhay po namin. At sa habang panahon ako ay sasamba. At sa habang panahon ako ay sasamba, O aking Diyos. Salamat, Ama, sa umagang ito. May kalayaan kaming umawit, may kalayaan kaming tumugtog, at may kalayaan kaming sumamba sa iyo. Thank you, Lord God. At sa oras po na ito, pinagkakatiwala ko po yung dakilang pangalan ng aming pong gawain, ang Daily Vibrant Word, ang Daily Devotion sa umagang ito. Magharian niyo po kami, Panginoon Diyos. Samahan po kami, Panginoon, sa araw po na ito. Sa iyo lamang, Lord, lahat ng papuri, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, good morning na sa lahat na naka-online na. Magandang umaga. Ayan. So ating pong ipagpapatuloy yung ating pong series, no? Yung topic po natin patungkol po sa purpose-driven life. Libro po ni Pastor Rick Warren. No, ngayon po ay day 3 tayo, no? Ang title po is What Drives Your Life? Ano ba ang nagpapatakbo sa buhay po natin? Ito po ay tanong, mga kapatid. Tanda natin, sabi po niya,
Without God, life has no purpose. And without purpose, life has no meaning. And without meaning, life has no significance or hope. Diba? So ano nagpapatakbo sa buhay natin? What is the driving force of your life? Sabi po ni Thomas Carlyle, the man without purpose is like a ship without a rudder, a wave, a nothing, a no man. Diba? Kasi walang purpose eh. Pag ang tao walang purpose, kapag ang tao walang malinaw na purpose, para yan sumusuntok sa hangin. Wala sang layunin. Diba? Mga kapatid. Ang taong walang layunin ay parang barko na walang timon. Isang wave o titawag na taong pinabayaan. Kumbaga kung saan dalhin ang alon doon siya. Wala sang tamang direksyon. Mga kapatid. Kung alin nyo po yung timon, ayan. Yung rudder, alam po natin yan, no, mga kapatid. All I have seen that every labor, every skill, which is done is the result of rivalry between man and his neighbor. This too is vanity and striving after wind. Sabi po ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 4 verse 4. Diba? It's a vanity. Walang kabuluhan, walang kwenta. Yung lagi nakikipagtalo, okay, nakikipag-away sa ating kapitbahay. I have seen all the works that are done under the sun, and indeed, all is vanity, in grasping for the wind. Diba? Lahat yun, vanity. Kaya maraming mga tao na nagsasayang lang oras. Maraming mga tao na sinasayang yung panahon sa walang mga kabuluhang bagay. They are wasting their time sa mga unproductive na mga gawain. Kaya nga, ito po yung ating puntos, no? Number 1, many people are driven by guilt. Nakita na po kayo ng tao na driven by guilt. Guilt-driven people manipulated by the past memories. Ito po yung ang tagal na nang nangyayari, ang tagal na ng mga kaganapan sa buhay, hindi pa rin makapag-move on. Dadala pa rin niya yung guilt. Di pa rin siya nakakawala. Wala pa rin siyang kalayaan. They allow their past to control your future. They spend their entire lives running from regrets and hiding their shame. Diba? Nakita na po kayo ng taong ganon. Na ang tagal-tagal na lang panahon na lumipas hanggang sa kasalukuyan, lagi pa rin niyang inaalaala at hindi siya makapag-move on. Lalo na yung mga bagay na hindi magandang kaganapan. Kaya sabi po ng Biblia, move on, let go, and let God. God specializes in giving people a fresh start. Kung nadapa ka man, bumangon ka, magkaroon ka ng panibagong simula. Kaya sabi po ni David sa Psalm 32 verse 1, what happiness for those whose guilt has been forgiven. What relief for those who have confessed their sins and God has cleared. Tanda natin, take note, cleared the record. Diba? Pag nakalipas na, yung oras lumipas na yan, hindi mo na kayang balikan yan. Hindi mo na may babalik yan. Kaya magagawa mo kung ano ang ngayon, gawin mong tama para wala tayong regrets. Mga kapatid. Number 2. Many people are driven by resentment or anger. Maraming mga tao ang hindi pa rin maka-move on doon sa sama ng loob o sobrang galit. They hold on the hearts and never get over them. Instead of releasing their pain through forgiveness, they rehearse it over and over again in their heart and their mind. They hold on to hearts and never get over them. Instead of releasing their pain through forgiveness, they rehearse it over and over again in their minds. Kaya sabi po ni Job chapter 5 verse 2, to worry yourself to death with resentment would be the foolish, senseless thing to do. Ipagkatiwala mo sa Panginoon. Si Lord naman lang may alam ng buhay po natin. Diba?
God ordained our days. Alam ng Diyos yung buhay po natin. Kaya ipagkatiwala mo sa Panginoon yung buhay mo. Number 3, many people are driven by fear, o tinatawag natin traumatic fear. Fear-driven people often miss great opportunities because they are afraid of venture out. Fear is a self-imposed prison that will keep you from becoming what God intends for you to be. Yung takot, iyan po yung maghahadlang sa iyo para hindi ka magamit ng Panginoon mightily. Hindi mo magamit ng Diyos, hindi mo magamit yung talents na mayroon ka dahil sa takot. The fear of the unknown, di ba? Maraming pong taong ganoon. The fear of rejection. Kaya sabi po ng 1 John chapter 4 verse 18, will form love vanishes fear. Since fear is crippling, a fearful life, fear of death, fear of judgment is one not yet fully formed in love. Kaya nga, love vanishes all fear. Di ba mga kapatid? And number 4, many people are driven by materialism. O tinatawag natin position. Your value is not determined by your valuable. And God says, the most valuable things in life are not things. Positions only provide temporary happiness. Mawawala kasi ito temporal. The most common myth about money is that having more will make me more secure. Akala natin yung pera, yun yung magiging seguridad natin, no? For the lifetime. Hindi po mga kapatid. Wealth can be lost instantly. Yung kayamanan, instantly mawawala yan. Through a variety of uncontrollable factors. Kasi hindi natin kontrolado Real security can only be found in which can never be taken from you. Your relationship toward with God. Iyan po yun, mga kapatid. Iyan po yung magdadala sa iyo sa eternity. Diba? Hindi yung yaman mo. Hindi yan. Mga kapatid, kundi yung relationship mo sa ating Panginoon. Iyan po, mga kapatid. On number 5, many people are driven by need for approval of men. They allow expectation of others. They allow the expectation of others to control their lives. Yun yung mga taong parang robot. Hindi makagalaw. Diba? Alam mo po yung mga taong ganon, yung dipukpok, no? Pag hindi mo pinukpok, di gagalaw. Pag hindi mo sinusi, di gagalaw. Tanda natin, meron tayong sariling pag-iisip. Being controlled by the opinion of others is a guaranteed way to miss God's purposes of your life. Diba? Hindi ka makagawa ng tama dahil may inaantay ka laging approval ng tao. Alam mo naman na tama yung ginagawa mo, gawin mo na. As long as na in line dun sa pinagawa sa'yo ng Panginoon, gawin mo na, mga kapatid. Maraming po tayo nakita ng ganong mga tao. They are subjected, no? Hindi sila makakilos. Nakakahon sila. Kailangan po nila ng approval ng tao. Being controlled by the opinions of others is a guaranteed way to miss God's purposes for your life. Di ba mga kapatid? Tandaan natin na tayo binigyan ng Panginoon ng kakayanan. Alam natin na si Lord may binigay sa atin kakayanan. Kaya ano ba yung 5 benefits of life with purpose? Yun po yung 5 bagay na benepisyo natin kapag tayo po ay may malinaw na purpose. Knowing your purpose gives meaning to your life. Diba? Knowing your purpose gives meaning to your life. And knowing your purpose simplify your life. And knowing your purpose focuses your life. And knowing your purpose motivates your life. And knowing your purpose prepare you for eternity. Kailangan a wiser use of time is to build an eternal legacy. Kasi nga tayo for eternity. Eternity po yung ating tinatahak, mga kapatid.
At ito din po yung nagmo-motivate po sa atin. Kapag meron kang malinaw na purpose, iyon din po ang magmo-motivate sa iyo para magpatuloy. At maging effective sa lahat ng larangan. At alam mo yung tama at mali. Diba? Kaya diba, lagi natin sinasabi, the greatest strategy in life, sabi po ni Miles Monroe, the greatest strategy in life is not death, but a life without a purpose. Ito po yung mahiwaga, mga kapatid. Kasi lahat ng tao po ang mamamatay. Pero yung buhay mo walang direksyon, yan po ang napaka mahirap. So ano ba ngayon ang nag-drive sa buhay mo? Let God drives your life. Hayaan mo si Jesus ang maging driver ng buhay mo. Siya ang mag-control sa buhay mo. The purpose that God given you will be the fuel to pursue in journeying in life. Si Jesus yun. Siya po ang magdilikta sa iyo kung saan mo gusto pumunta, kung ano ang gagawin mo. Dapat si Jesus. Walang iba kundi si Jesus, mga kapatid. Dapat siya po yung nag-motivate sa atin. Siya po yung nag-drive sa atin. Siya po yung driving force natin, si Jesus. Kaya sabi po ng 2 Corinthians chapter 4 verse 16 to 17, sabi po ni Paul sa mga taga-Corinthian, therefore we do not lose heart, even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. For our light and affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Diba? Alam naman natin may mga pagsubok. But sabi ni Paul, huwag kang mawala ng pag-asa. Don't lose heart. Na kahit sa paligid mo marami pong mga nakikita kang masama, huwag kang mabahala. Dahil ang laban na ito, hindi mo laban. Laban niya ng ating Panginoon. Kasi si Jesus na ang nag-drive sa buhay po natin. Pinagkatiwala natin sa Kanya yung buhay natin. Kaya ang laban na ito ay laban ni Jesus, mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon, magtatagumpay tayo sa lahat ng laban po natin. Lahat ng hamon sa buhay natin, dapat magtagumpay po tayo, mga kapatid. Di ba? Kaya napakahalaga na very purposeful yung buhay po natin sa mundong ito habang tayo nabubuhay. Ito po yung 5 benefits, napakahalaga. Na kapag ang isang tao ay meron pong malinaw na purpose. Kapag meron kang malinaw na purpose, nagbibigay yan ng tamang meaning, mga kapatid. Kapag may malinaw kang purpose, yung buhay natin nagiging simple. It defines what you do and what you don't do. Diba? Hindi nagiging puzzle. Alam mo na agad na mali ito. At alam mo na agad na tama ito. Ito ang gagawin ko dahil ito ang tama. Ito ang tatanggalin ko dahil ito ay mali. Diba? It simplifies your life. At nagiging effective ka. Focus sa lahat ng ating mga ginagawa. Yun po yung mga benefits, mga kapatid, na kapag may mali na tayong purpose. And siyempre, yan po yung nag-motivate po sa atin para magpatuloy. Kasi nga, i-prepare tayo ng Panginoon for eternity. Kapatid. Ito po yung desire ng ating pong Panginoon na makasama niya tayo in eternity. Walang mamalip behind. Lahat ng kanyang anak makasama niya. Diba? Yun po ang ating goal bilang isang tagasunod na ating pong Panginoong Hesus na makasama niya sa langit. To be with the Lord forever in eternity. Diba? Very fulfilling, mga kapatid.
Na dapat iyon ang inaasam natin sa buhay po natin. Kaya kapag iyan ang ating mindset, hindi tayo magsasayang ng panahon, hindi tayo magsasayang ng oras para sa walang kabuluhang bagay. Magiging productive tayo sa lahat ng ating ginagawa. Di ba? Maging meaningful yung ating pong buhay habang tayo nabubuhay dito sa mundong ito. Ayan. So maraming pong salamat sa ating mga tagapakinig, tagapanood sa umagang ito. Keep on tagging po, keep on sharing para marami pong makapanood, makapakinig ng ating pong daily devotion. Salamat po sa ating pong mga kapatid, no? At sa umagang ito, ang dalangin ko na maging mabunga po tayo sa araw po na ito, no, mga kapatid. Lahat ating gagawin, mabigyan natin ng kaluguran ng Panginoon, no? Sa lahat ng ating gagawin sa araw po na ito. Salamat Ama sa oras po na ito. Salamat po sa pagsama mo sa amin, Panginoon. Salamat Lord sa encouragement, sa paalaala, no God, sa aming buhay na maging productive po kami sa lahat ng oras. Maging purposeful yung aming buhay sa lahat ng panahon. Dahil ito po ang aming desire, Lord, to be with you forever in eternity. Father God, salamat po. Pinupuri ka namin, pinasalamatan sa araw po na ito. Lord, salamat sa iyong salita na aming pong napagbulay-bulayan sa umagang ito. Pinupuri ka namin, pinasalamatan, Panginoon. Tanggapin mo lahat ng papuri, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po, mga kapatid, at maraming pong salamat sa inyo. To God be all the glory. Bye-bye.